Magandang araw mga kababayan. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magtanim ng okra. So ito yung okrang itatanim natin. Medyo mahal yung bili natin ng okra. Kaya kung makapagpabuhay kayo ng okra, kuha na lang kayo ng puto sa tinanim ninyo, magpatigas na lang kayo. Dahil ito, ilang piraso lang, 70 pesos. So, umpisa na natin yung pagtatanim ng okra. Una, maglagay tayo ng butas dito. Ang gagawin natin, 3 piraso para in case pan mamatay, meron pa rin mabubuhay. Kung sakaling mamatay yung isa, may mabubuhay na 2. So ito na, 3 piraso. And then didiligan na natin to tinanim natin. Tapos dito naman uli, bali 3 paso yung tataniman natin. So itong mga lupa na to, hinaluan ko na to ng mga basura or mga balat ng prutas, mga tirang gulay na mga nabubulok, para pag nabulok na rin siya na rin yung magiging pataba ng ating halaman. So ganito lang ang gagawin natin, ibabaw natin to ng mababaw lang. 3 piraso rin ilalagay natin para kung sakaling mamatay, siguradong may mabubuhay sa 3 na yan. Tapos didiligan ulit natin. Yung ginagamit nating pandilig, tubig ulan to, dahil umuulan sa ngayon dito. Pero kung wala naman kayong tubig ulan, pwede naman yung tubig ng nawasa. So ito, tataniman din natin. Ang itatanim natin, 2 piraso lang. Ang paglalagay pala ng puto, huwag mong pagtabihin para kung sakaling lahat mabuhay, pag binunot nyo, hindi sila magkakasama-sama. So ito mga kababayan, diligin natin. Wala na tayong hinalo dito sa lupa na to dahil ito'y maganda na. Nilagyan na natin to ng mga basura tulad nito. Yung mga basurang di plastic, yung mga nabubulok, para siya yung magiging pataba nitong ating halaman. So yan mga kababayan, update na lang tayo pag nabuhay ulit. So ngayon mga kababayan, pagkalipas ng 25 days, ito na yung ating tinanim na okra. So medyo malalaki na sila. Bali 3 puno yung aking itinanim. Itong isa medyo maliit dahil maliit yung pasong pinaglagyan. So kung makikita ninyo, mayroon mga nakalagay ng mga balat ng prutas and then mga gulay. Dahil ito na yung magsisilbing fertilizer o pataba ng ating halaman. Kung may mga balat kayo ng prutas, mga balat ng gulay, ilagay nyo lang sa paso para pag napulok na siya, yun na yung magiging compost o pangpataba sa ating mga halaman. Pero lalagyan pa rin natin ng compost itong ating tanim na okra para mas lalong lumaki. So ito yung ating ilalagay. May halo ng shell.
So lalagyan natin yung puno. Ayan. Tapos isa pa. Bali 2 dakot yung ilalagay natin. Para lalong gumanda yung ating halamang okra. And then lalagyan din natin tong isa. Mabilis lang naman gawin yung compost. Basta ipunin nyo lang yung mga basura nyo. Tapos pabulukin nyo. Pag nabulok na yan, katulad po nito, siya na yung magiging pataba ng ating mga halaman. So konti lang yung ilalagay natin. Dahil itong lupa ito, nalagyan na rin natin ng compost to dati. So ayan mga kababayan, update ko na lang kayo. Pagdaan ng mga 3 months or namumunga na itong ating alagang okra. Pagkalipas ng 45 days mga kababayan, ito na yung ating tanim na okra. May mga bunga na, may maliliit na bunga, tapos namumulaklak pa. So napakataba yung tanim natin okra kahit dito lamang sa paso. Tapos may mga sanga na rin tong susunod. Ito na yung magiging followers nitong okra. Ayan o, 1, 2, 3, bali 4, 5. Kung mamatay na itong pinakamin nitong okra, ito na yung mga susunod na mamumunga, itong mga sanga. So napakalalaki ng mga dahon. Bali 3 puno yung tanim natin. Ito yung pangalawa. Tapos yun naman yung pangatlo. Kaya lang kung makikita ninyo, ito natuyot yung mga dahon dahil hindi ko nadiligan ng 2 araw, tapos uminit ng uminit. Kailangan kasi sa tanim na okra, lalo't nasa paso, kailangan tuloy-tuloy yung pagdilig mo hapon tapos umaga. Pero namumunga na rin to, malalaki na rin yung bunga, namumulaklak na rin. Tapos yung mga sunod na rin na followers, ito na yung mga susunod na mamumunga kung hindi na mamumunga itong pinakamin na puno nitong okra. Ito naman yung pang 3 puno. Ayan, natuyo na rin yung mga dahon. Hindi ko nadiligan ng 2 araw. Mabuti yung isa nakasurvive. Ayan, malalaki na rin yung mga bunga niya. Ayan, ito natuyo na rin oh. Buti na lang, nung pangatlong araw umuwi ako dito sa bahay. Tapos nadiligan ko. Kaya nakasurvive pa itong 2 puno. So ayan mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel.